Tsaka, Senador, mapansin mo rin yung mga existing na mga programa, grabe yung pagbusisi. Tapos at the end, o minsan, hindi na napagbibigyan yung kanilang hinihiling na pondo. Eh yung mga hindi na busisi, biglang sulpot na lang, yun ang naunang naaprubahan. Correct. At saka yung mga halaga, sobrang laki naman. Yan, 26 billion na yan, sabi nila AKAP, programa ng DSWD. Yan, ganyan 26 billion, budget na po ng mga departamento yan eh. Ha? So, di ba? Tapos isang programa lang sa DSWD na ginawa, na ilinabas yung idea sa isang weekend o isang linggo o isang weekend. So, medyo malabong kung ganyan ang budget process natin dito sa Pilipinas, malabong po yan. Hindi tayo tatagal, hindi tayo magkakagulo. Senador, nabanggit niyo po, bulok na yung sistema ng ating budget po, pagbabudget. Ano po ang pinag-ugatan nitong komento niyo po na ito? Well, kulang talaga tayo sa transparency. Kulang na nga sa transparency yung regular process. Tapos, meron pa tayong yung last and final step, yung bicameral conference committee. Punong-puno naman yun ng secrecy. Hindi, kaya ganito na resulta ng budget natin. Nagkakagulapan. Ang nabanggit din, opo. Sa regular process, ako ay nakukulangan na sa transparency. Hindi na nga involved ang taong bayan sa regular process na bukas eh. Tapos sa dulo ng Cameral Conference Committee, lalo na yung smaller, tawag nila small group. Yes, kaya nga nagkakagulatan na, Agmar. Nabanggit niyo po last time na panayam natin, yung mga unprogrammed funds na biglang sulpot na lang, wala doon sa Kamara sa mga unang pagdinig, wala doon sa Senado, bigla na lang sulpot. Yet, eto na naman, bago. Ang worst nito, Senador, nung nakapanayam natin ang taga-DSWD, hindi pala talaga pinopose. Yung mismong Kamara lang or ang Kongreso lang, ang biglang nag-insert, pwede na pala yung ganyan na hindi nag-propose ang isang ahensya kung gusto ni Kongreso na, okay, magkaroon ka ng programang ganito, itong pondo. Wala nang sala-sala, Senador. Yun na nga, kasi nga ang budget, pinag-uusapan na yan magmula ng July. O end of July. Ilagay na lang natin sa August. Bigyan na lang natin ng panampalugit o August. Sa Agosto ng kada taon, pinag-uusapan na po ang budget. Diyan sa Kongreso. So open na dapat yan. Nakatingin na dapat ang buong bayan dyan. Bakit walang akap nung Agosto kung naisip na pala nila? Bakit nakatago yung barahan ng akap sa Disyembre pa linabas? O Nobyembre pa linabas, di ba? So, yan po yung mga katanungan niya. Kung yung brilliant idea na yan ay naisip na ng, let us say, member ng House of Representatives, bakit hindi niya linabas yung barahan ng Agosto pa? Pinag-uusapan na sana yan. Pag-submit ng General Appropriations Bill, produkto na ng House, pagdating sa Senado, nandun na yun. Para kami minority, nakita na namin yun, pwede na kami magtanong tungkol doon. Hindi eh. Di ba? Bakit gano'n? Tsaka, Senador, mapansin mo rin yung mga existing na mga programa, grabe yung pagbusisi. Tapos at the end, o minsan, hindi na napagbibigyan yung kanilang hinihiling na pondo. Yung mga hindi na busisi, biglang sulpot na lang, yun ang naunang naaprubahan. Correct. At saka yung mga halaga, sobrang laki naman. Yan, 26 billion na yan, sabi nila AKAP, programa ng DSWD. Yan, ganyan 26 billion, budget na po ng mga departamento yan eh. Ha? So, di ba? Tapos isang programa lang sa DSWD na ginawa, na ilinabas yung idea sa isang weekend o isang linggo o isang weekend. So, medyo malabong kung ganyan ang budget process natin dito sa Pilipinas, malabong po yan. Hindi tayo tatagal, hindi tayo magkakagulo. Senator Coco, in the past ba nangyayari na yung mga insertion na yan na biglaan? Meron biglaan, pero yung mga halaga, sa halaga, kunyari, mayroong isang programa noon na nakita ko pag-submit nila sa GAB, kunyari, yung halaga ay X. Pagkatapos ng BICAM, naging 2X, nagdoble. Pero at least, sabi ko, napuna ko na ngayon, sabi ko nga na, ayan, kung yan pala ang plano ninyo, sana nung umpisa pa lang, sinabi nyo na ganyan yung halaga para yung pagtatanong namin sa Senado, on the basis ng halagang yan. Hindi, ang ginawa, pinaliit muna, pinababa yung halaga, tapos kakargahan pala sa BICAM sa dulo. Pero at least yung ganyang estilo, lantad yung programa. Program, activity or project. Yan naman yung pinupunduhan sa budget eh. It's either a program na pangmatagalan, it's either a project na minsanan or an activity rin na specific na kilos. Pero ang nangyari ito, yung AKAP, yung CAP, hindi ko alam ano meaning ng AKAP, pero yung tip niyan sa dulo, program siguro yung meaning ng P, kaya may AKAP eh.
Kaya nga mga MAIP, ganyan yan, MAIP, Medical Assistance Indigent Agent, AIX. program. AIX program, ang tawag naman dyan, AIX program. Ito naman, AKAP, siguro yung PIDAN program. So, kung program yan, dapat yan dinidiscuss pa nung Agosto na. Di ba? Agosto. O kung hindi, kung talagang nabuo yan sa House of Representatives, pagbigay nila sa amin nung Oktubre, pagbigay nila ng October ng budget, yun, sana nakalabas na yung AKAP. Kasi yung PIDAN program eh. Hindi naman yan na pipitsugin na kilos. Hindi lang naman yan one activity, programa po yan. At saka, yung budget na 26 million, mas malaki po yan sa budget ng ibang departamento. Bakit kaya malaki agad yung pondo kung hindi pa ito na-implement or nasusubukan din, Senador? Kasi nung nakapanayam din natin taga DSWD, mismo sila, na-surpresa rin. Kaya nga wala pa silang guidelines na nagagawa eh. Pero program yung pangalan niya. Yan na nga, malaki problema. Kaya nga sabi ko nga medyo bulok na sistema na itong proseso ng ating budget process. Okay, tama-tama nga itong programa ninyo at least nakafocus kayo sa budget kasi Pebrero ng kada taon, nag-uumpisa ang budget process. Diyan yan sa executive branch, ang tawag nila dyan budget call. Ibig sabihin nun, mananawagan na ang DBM, yung mga budget ninyo, lahat ng ahensya ng gobyerno, submit nyo na sa amin. Yun. So ano ba yung programs ninyo, projects ninyo, activities ninyo na gusto ninyong mapandingan sa 2025 o sa susunod na taon, Pebrero pa lang, sinasubmit na yan. Kasi kailangan din ng DBM ng panahon na dadaanan. So imagine mo, so ginamit ko na lang Augusto. Ito talagang naisipan niya ng membro ng House or ng buong House of Representatives. Dapat noong Agosto or noong Oktubre, nung sinabit na nila yung GAB sa Senado, dapat nakalabas na po yung ganyang kalaking ganyang kabigat na programa. Okay, ano naman ang epekto nito sa atin? Tandaan niyo mga kababayan na yung budget na yan ang nagiging basis ng pag-uutang natin. Kasi nga ang linalaan natin na gastusin, ang pinaplano natin na gastusin ay sobra o lampas sa plano nating kita, sa projection natin na kita na bilang isang bansa. Ito lang yung kita natin, ito yung plano natin gastusin, negative tayo, therefore anong solusyon natin? Tax or utang. Tax or utang. So ngayon, ang solusyon, ayaw naman ng tax kasi magagalit ang taong bayan, utang. Hindi naman, pero kailangan ipaliwanag sa taong bayan na sino ba magbabayad ng utang? Kahit tayo rin, through tax. Later on, pwedeng anak na natin o apo na natin ang mabibigatan niya. So, yung mga ganyang on-the-spot na plano na 26 billion na walang guidelines, kargado na po sa budget yan. So, kargado na yan sa deficit. So, kargado na yan sa uutangin. So, pwede tayong umutang ng pera galing sa inutang natin, tapos matutulog, then walang guidelines, pero bayad tayo ng, ano bang merong pag-umutang? Ano yung ibayad? Interest. Plus, ibabalik din yung principal. Ganun po yun. So, yung mga ganyang klaseng budgeting process ay nakakadagdag sa ating financial burdens ng ating taong bayan, financial burden ng ating bansa through utang or tax. Kasi yung utang na yan, mabayaran din po ng Pilipino yan, pwedeng tayo, henerasyon natin, pwedeng susunod na henerasyon, through tax. Ganun din yun, mauwi rin po yan. Senator Coco, siguro dito sa ating ano yung nakikita nyo na solusyon na pwedeng maging daan para ma-address po itong problemang ito? Kasi nga, di ba, tama yung sabi nyo, maybe hindi yung henerasyon natin, pero yung susunod. So ano yung nakikita nyo na solusyon para naiiwasan po ito sa mga susunod na pagbabudget po natin? Ang budget kasi is ang gastusan ng pera yan. Tapos, dapat pareho ang executive at saka legislative maging disiplinado naman kami sa paggastos ng pera kasi pera ng taong bayan yan eh. So pinagtrabahuan yan pinagtrabahuan yan, pinagpaguran yan ng buong bansa ng buong mamamayang Pilipino. So disiplina sa paggawa ng budget ng executive. Okay. Tanggalin na ninyo dyan yung mga hindi naman kailangan talaga ng mga programa, proyekto o aktibidades. Tanggalin na ninyo. Okay, so yan ang una. And then, disiplina naman pagdating sa legislature, huwag tayong yung biglaang mga isisingit natin dyan. O na kahit na sabihin natin na hindi naman walang guidelines, binatulog yung pera, inutang din po yun kasi nga deficit tayo. So, kailangan po natin ng fiscal or financial discipline. Sa pagdating sa paggastos ng pera, planuhin ng mabuti na yung pinaka-importante na lang muna ang ating gastusan. Kaya nga, for example, nung nababasa ko yung idea nila sa AKAP, ang gusto daw nila yatang bigyan dyan yung mga
meron ng trabaho, na meron ng kita, pero siyempre sabi hindi sufficiente, hindi sapat. Ang tanong ko, paano yung wala pang trabaho? Paano yung part-time, hindi pa full-time employment? Di lalo na yun, hindi pa rin sapat. Bakit tayo graduate na doon sa may mga trabaho na? So, parang walang plano eh. So, kailangan may plano tayo. So, sasabihin dapat ng DSWD, ito po yung plano namin sa walang mga trabaho, ito. Ito naman sa mga may trabaho na kasi nagkaroon ng konting calamity sa problema sa buhay nila, kaya kulang o kumulang, ito naman ang programa natin. Pero yung buhos ng pera, doon pumunta sa 26 billion, akap eh. Malaki-laki pong halaga yan eh. Paano, tulungan muna natin yung talagang unemployed? Oo. Unahin natin. Kaya nga question din kung talagang napag-aaralan ba ng husto yung mga ini-introduce na mga programa sa atin, lalo na yung pagbibigay ng ayuda, dahil sa napakarami na ng mga ayuda na ibinibigay natin, napag-aaralan ba, natumbok ba, ito ba yung pangangailangan? Bakit kailangan na maging marami yung ating pagbibigay ng ayuda? Hindi ba pwedeng isang programa lang para makita natin na talaga? Kasi ito, bagong-bago ito, Senador, naisingit lang ito, wala pang ang guidelines, tapos malaki agad ang pondo na inilaan. Tama. Agree ako dyan. Masyadong malaking halaga, tapos walang guidance, nauna yung pondo. So, hindi nga magandang budgeting process yan. Dahil sasabihin ng mga mambabatas, legal yan kasi nasa batas. Pero yun na nga, mali. Mali ang sistema kasi ang posibleng matulog yung perang yan dahil hindi nga magalaw dahil walang guidelines. So, number 1, nakapogi points lang yung politiko na ina-announce niya na may programa siya. Number 2, inutang ko yan, may bayad na tayo interest, tapos ibabalik pa natin yung principal. Baka magastos pa yung principal sa ibang gastusin. So, nagkakaproblema tayo. So, hindi nga magandang budget process yun na ora-orada. Kasi nga, uulitin ko, budget call starts February ng kada taon. Pebrero ng kada taon. So, tapos na-approve ko ang budget mga Disyembre na. So, ilang buwan yun? 10 buwan yun. O sa 10 buwan na pagpaplano, walang nakaisip ng akap except doon lang sa final weekend lang ng Bicameral Conference Committee. Needed po ba ng batas, Senador? Halimbawa, pagpalagay natin na wala na talagang isingit kung ano yung sinubmit na proposal ng executive branch, doon lang talaga mag-dwell. Hindi na pwedeng dagdagan pa kasi ito nga, hindi nga sila nag-propose nga eh. Biglang isiningit lang sa kanila. So, kasalanan na nila yon. Dapat, hindi, ganito na lang siguro naisip ko nga, na dapat siguro, kasi kuminsan pagbasahin mo yung description nung programa o nung proyekto or yung kilos, yung activity, hindi mo makuha kung ano talaga eh. So dapat siguro pagdating sa description, kung ano ba yung program, ano yung project, o ano yung activity na ginagastusan po natin, kailangan natin dagdagan. Mas klaro dapat ang description. Meron nga isa dyan item sa budget, I'm sure marami, no? Pero yung isang item na nakita ko na pinaghalo si social services at si infrastructure eh. Ang layo nun eh. Pinagsama sa isang item, social services, social spending mo at saka infrastructure. Ngayon, merong halaga yun. Ngayon, pwedeng 100% ng halaga ginastos sa infrastructure kasi pinagsama eh. So, hindi po medyo parang may halong katamaran ng paggawa ng budget din ang galing sa executive. Konting effort pa para po talagang gawin natin yung description natin mas detalyado.